Ha? 6 na taon kayong ipinagtanggol ng Pangulong Duterte. Ha? Samahan natin siya. Hindi yung puro sabihin lang natin, hindi, pagka ganito magkakagulo. Ha? Kaya anong dapat? Magkaisa tayong lahat. Huwag tayong mabuhay sa panaginip. Kasi, tandaan ninyo ang ginagawa nila at dinadivert yung pondo. Yung 800 billion na unprogram project saan, di ba? Dinivert yun, ginawang unprogram. Para saan ito? Nakaya nga nila meron bang sumilip? Kung may sumilip man, ano ang epekto nung ginawang paninilip? Di ba? Kumbaga sa yung mga nangyayari ngayon, huwag tayong mabuhay sa panaginip. Yun na nga yung sinasabi natin. Ito, makaharang lamang natin, mapipigilan natin yung pag-aresto na yan kapag tayo ay nagkaisa. Pero hanggat nakikita nila na sabog-sabog, hindi nagkakaisa, yan, yari yan. Sabi ko nga sa inyo, ako na mismo nagsasabi, kung talaga ang mga ni supporter ni Pangulong Duterte ay talagang buo, napuno na sana yung Commonwealth, napuno na sana yung harap ng batasang pambansa, diba? Huwag tayong mabuhay sa panaginip, diba? Eto lang, dito lang diba? Dito lang asaan kayo ngayon, diba? Puro kayo Duterte, ako Duterte, ako Duterte, puro kayo tanay, asan kayo? Kapag ginigiba na yung matanda, diba? Wala na. Kumbaga sa hindi. Kumbaga sa ano na lang diba? Ang kailangan sa atin, pagkakaisa. Pagkakaisa, huwag tayong mabuhay sa panaginip. Kung talagang tayo may pagkakaisa, walang magtatago. Walang magtatago. Kung may pagkakaisa tayo, na ipinaglalaban natin yung karapatan natin talaga, buo tayo. Buo. Hindi yung puro tayo na lang social media. Kasi kung mahihirati lang tayo sa pagtatanggol sa social media bilang keyboard warrior, wala pong mangyayari sa atin. Sa totoo lang, walang mangyayari. Ngayon, nakikita na pala natin ganito, asa na, 500 billion, flood control projects para doon sa 5,500 na sinasabing flood control projects. Ano na nangyari? Ano nangyari? Panay lang tayong habol, panay lang tayo social media. May naghabol ba? Diba? May nag-file ba ng kaso? Meron. Pero sa akin mo na, sabihin ko lang. Yung sabi mo kasi kanina na kung pwedeng campaign, kasi sila yung nasa posisyon, nasa poder, nasa kapangyarihan, na sinasabing kayang gawin. Pero ang sinabi ko, na napag-usapan natin, walang jurisdiction, kung alin yung tama, na dapat tindigan natin. Kaya sabi ko hindi. Kasi ang magpapatunay, yun nga yung sinasabi ko, the government is by the people, for the people, and by the people. Kaya sabi ko, na huwag antayin na mag-agsabasa yung tao kasi hindi natin papayagan na iipitin, na dudurugin, wawasakin, sisirain, na hindi naaayon sa batas. Kasi ang sinagot ko kanina, kung ayon sa batas mo, alin ang tama, yun ang sinagot ko. Makatulong. Kung gusto nating makatulong, pagkaisa, huwag nating bulahin ang tao. Tumayo tayo. Bawat isa sa atin mayroong pananagutan. Ano ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez? 6 na taon kayong ipinagtanggol ng Pangulong Duterte. Samahan natin siya. Hindi yung puro sabihin lang natin, hindi, pagka ganito magkakagulo. Ginagawa na yung panggugurbor. Ginagawa na. Aantayin mo pa na aarestuhin? Aantayin mo pa? Kaya nga, ang tanong
Yang bang pag-aaresto na yan, kaya nilang gawin? Kaya! Bakit? Biruin mo, pinapastos na nga nila eh. Di ba? Kaya nga doon pa lang, ha? Nandun ako personal eh. Nakita ko eh. Ha? Kung paano nila binabato ng tanong ang dating Pangulo. Tanong na ito ay hindi dapat, ha? Doon sa dating Pangulo, pero ganun nila ina-address. Ha? Marulong lang talaga yung dating Pangulo, matalino. Ha? Kumbaga sa talagang sinosoplak talaga lang niya. Pero hindi niya deserve yun. Asan ngayon, ha? Yung mga tao. Yun lang ang tanong eh. Asaan yung mga tao? Puro na lang sasabihin, pagka inaresto yan, magkakagulo. Ginawa na rin yan kay Pastor Kibuloy. Pag inaresto si Pastor Kibuloy, magkakagulo. Nagkagulo? Ha? Wala eh. Di ba? Wala. Yung inaasahan ng KOJC na tutulong sa kanila, sinasabi nila na wala. Di ba? Sinasabi na, ngayon, eto na ngayon, hindi pa nahuhuli, pero kinakasa na. Di ba? Sasabihin natin legal. Sa legal, wala naman. Hindi nga dumalakad sa legal na pamamaraan eh. Hindi sila sumusunod sa legal na intensyon ng batas. Hindi nila sinusunod yun. Kaya nga ang tanong dito, ano ang gagawin natin? Diba? Kasi hindi ito kumbaga kung lolokohin lang natin ang tao, wag kawawa, hindi sabihin natin yung totoong nangyayari. Sabihin natin, ikaw, nagmamahal ka kay Pangulong Duterte. Napapanood mo naman siguro sa telebisyon. Nanonood ka rin ng investigasyon kung paano, kung ano yung binabato kay Inday Sara. Ngayon, asan ka? Bilang Pilipino na sinasabing nagmamahal ka dyan sa mga Duterte. Diba? Yun yung kaya nga, ang ko nga dito, pagkaisa. Kumbaga sa hindi yung para saan man na marami kasi na sinasabi, kay ganito kami, kay ganito, pero asaan? Diba? Yun lang sa akin. Kaya balik sa akin naman yung ko doon kay Sir Jonathan, sabi niya yung nasaan kayo ngayon mga Duterte supporters. Kasi ganito yun. Dati, nung hindi pa nangyari itong platform na ito, makatawag sila mga Duterte, sabi nila, ay, kami ang magpapagulo. Hindi kami papayag na. So, ganito pa lang, iba lang kayo nandito. Kaya panawagan ko sa sulit Duterte family worldwide na ito na ang oras, panahon, para magkaisa tayo at magtulungan. Saan dapat pumunta? Laban sa kabila. Saan pa tayo pupunta? Kasi ganito yun ha. Sa simula pa lang 2016 to 2022, ipinaglaban ni Pangulong Duterte kahit buhay siya sa war on drugs.